Who can stop the Lord Almighty? Hallelujah. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Good afternoon, church. Puno tayo ngayon, Welcome, visitors. O baka may bisita tayo sa tabi natin, Sigurado may bisita kayo sa tabi nyo dyan. Huwag kayong magpasulsol, Ibig sabihin, huwag kayong matulog. Kunti lang tayo. Okay. May I call the kids? Ang mga kids wala rin, mayroon. Akala ko nagbakasyon din, Ay, thank you very much. Where's Bella? Sleeping. Okay. Okay, pray for them. Thank you, Lord, for the life of these kids, Lord. We pray that you protect them and surround them with your presence, with your love, peace, and joy always in their hearts as they continue to study your word, especially those, their teachers, Lord. We pray also na bigyan mo sila ng wisdom and understanding that these kids na sila, Panginoon, ay lalaki at lalo pang lumago sa iyong mga salita. Kaya Lord, patuloy mo sila, Lord, nagabayan by the power of the Holy Spirit because we believe your kingdom endures forever. And thank you, Lord, sa lahat ng ito in Jesus' mighty name. Amen. Okay, this is our theme still our theme. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. You know, serving the Lord, there is joy serving the Lord. Okay? Siguro bago tayo mag-pray, anuin natin muna yung ating text for today. Okay. Hindi, ayaw mag-ano. Okay. Ba't yata? Okay. Yan naman. Okay. Okay. Yan na. Okay. This is our text for today. Luke chapter 22, verse 24 to 30. Please, may I all stand for the reading of His word. Luke chapter 22, verse 24 to 30. A dispute also arose among them as to which of them was considered to be greatest. Jesus said to them, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call them benefactors. But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. 27 to 30. For who is greater, the one who is at the table or the one who serves?
It is not the one who is at the table, but I am among you as one who serves. You are those who have stood by me in my trials, and I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me, so that you may eat and drink and may table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. May be seated. Thank you for the reading of His word. Thank you, Lord, for your word. We pray, Lord, that you supersede, Lord, this preparation of your word, that you may increase and I am decrease. Fill us with your Holy Spirit so that we understand all of this word, and give us a humble heart so that we can accept all of this word, so that we can walk according to your will and your purpose. And thank you, all of this, in Jesus' mighty name. Amen. Last slide. Okay. This is our title for today, The Greatness of Serving in the Kingdom of God. Next slide, please. The big idea, example of Christ to lead by serving others. Ito ay tuturuan tayo how to lead. Ano ba yung totoong leadership inside the kingdom of God? Next slide. Okay? This is the first verse, Luke 22:24. A dispute also arose among them as to which of them was considered to be greatest. Nagtatalo sila. Sino ba talaga ang manguna? Kasi puro sila ang disciple. Kailangan, sino kaya mas mataas? Kasi kingdom na itong pinag-usapan dito. Kingdom, paghahari na. This is the point. Argument over leadership superiority. Kaya gusto ko mag-lead para superior ako. Kaya what is the meaning of superiority? The state of quality of being better, more powerful, or greater. Kailan mataas ako pag ako ay may katungkulan. Scripture's warning against selfish ambition in church leadership. Philippians chapter 2, verse 3. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Don't be selfish. Don't try to impress others. Sometimes, sa leadership, minsan gusto mo, ako lang yung may alam. Kayo wala kayong alam. Ako lang ang nakakaalam nito, kaya hindi ko ituturo ito sa inyo, ako lang. Secret ito. But in the kingdom of God, hindi ganyan. Next slide, please. Ayun. Diotrephes syndromes. Ito yung common sa church. Kilala mo si Diotrephes? Ito binanggit lang ito sa dyan. Ito yung syndrome ng karamihan almost in the church. Kaya maraming church na bakit nagkakaroon ng babahagi, mayroong umaalis. Bakit ang church nag-struggle? Because of this syndrome. Diotrephes syndrome. Sino ba ito si Diotrephes? Next slide, please.
Third John. Wala. Okay. Oy. Third John, chapter 9, verse 11. I wrote to the church about this, but Eutychus, who loves to be the leader, refuses to have anything to do with us. Sabi ni John, when I come, I will report some of the things he is doing and the evil accusations he is making against us. Not only those he refused to welcome the traveling teachers, he also tells others not to help them. And when they do not to help, he puts them out of the church. Who rules like the one who serves, for who is greater, the one who is at the table or the one who serves? It is not the one who is at the table, but I am among you as one who serves. He is the Lord, but He is the one who serves. Kaya the more ka mataas, the more ka magsiserve. Kaya minsan mayroon akong naka-conversation, isang pastor at saka isang superintendent ng isang church na denomination sa buong Palawan. Doon kami sa may tabi ng ilog at kumakain ng mais. Sabi niya, sabi ko, how come na until now still you are our superintendent of this denomination? Kasi kilala na kita matagal na panahon. Until now still, tumanda ka na, ikaw pa rin ang superintendent ng buong Palawan. Anong sabi niya? Because I always dive. Nagda-dive lang daw siya lagi sa baba. Hindi siya lumilipad, kundi nagda-dive lang daw siya lagi. Kaya until now, siguro namatay na siya. Kasi matagal na yun. 20 years ago pa yun. Kaya, ang pagsaserve, ang paglilid, is to serve. Yan ang set-up ng kingdom of heaven. Mark 10:42-45. Jesus called them to him and said, you know that those who are made leaders over the nation show their power to the people. Important leaders use their power over the people. It must not be that way with you. Whoever wants to be great among you, let them care you. Whoever wants to be first among you
must be the one who is owned the cares for all. For the Son of Man did not come to be cared for. He came to care for others. He came to give His life so that many could be bought by His blood and be made free from sin. Lahat tayo'y tinubos lang. Kaya kung mayroon man tayong paglilingkod, not because we are our own, only a privilege. Pare-pareho lang tayo galing sa putik. Kung nag-serve ka man ngayon, kung nagpipreach man ako ngayon, not because of my own, but because Jesus bought by His blood and be made free from sin. We are free already from sin. Yan ang tandaan natin. We are already bought by His blood. Kaya sometimes the problem is, ano yung problema? It's not sin. It's not Satan. Sometimes ignorance. Because we know already. We are already free from sin. Kaya sabi ko, minsan, ayaw ko maglingkod kasi hindi naman ako karapat dapat. But Jesus already bought you by His blood. Kaya meaning everybody. We are qualified to serve. Hindi yung sabi na, ay sila lang. No. Kailangan ba mag-serve na kailangan marami akong alam, marami akong experience? Serving is anything. If you want to serve, maliit man na bagay, malaki lang na bagay, ang kwintada doon sa langit, pareho lang yan. It's not the amount, but it's about the value of service. Ito, seminar ito ng mga servant, kaya kunti lang tayo. Sa mga servant lang ito eh. Kaya tandaan niyo sarili, you are already servant. John 13:17. You call me teacher and Lord. You are right because that is what I am. I am your teacher and Lord. I have washed your feet. You should wash each other feet also. I have done this to show you what should be done. You should do as I have done to you. For sure, I tell you, a workman who is owned by someone is not greater than his owner. One who is sent is not greater than the one who sent him. If you know these things, you will be happy if you do to them. In short, no one above the master. Kaya ibig sabihin, even magpakumbaba ka, even you are a Lord, or you are a teacher, or you are a master, to your servant, still, no one above the master. Kaya kung yan ang mentalidad ng lahat, we serve each other. Oh, siniservisyohan ako nito, hindi ako papayag, isiservisyohan ko rin siya. Oh, lagi kang mapaba. Lahat tayo kung ganyan ng dive, lahat na itaas. Di ba? Pag lahat yan, nagsisynchronize, taas ng taas. Talagang may bisita tayo eh. Ayaw kasi talaga ni Satan mag-serve. Ang kanyang mga anak. Okay. 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. As each one has received a gift, minister it to one another as good steward of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him to do it as with the ability which God supplies, that is all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Kaya the more tayo nagsiserve, the more si Jesus ay nag-glorify.
Kaya sabi niya rito, manifold grace of God. Ano ba yung manifold? Yan ang intake manifold, di ba? Yan ang illustration ng manifold. Na once na pumasok dito yan, yung combustion, papasok yan doon. Doon yan nakakabit sa mga pistons. Gagana na mga pistons. Ang pistons may nakakabit ng mga connecting rods para doon sa may crankshaft. Di ba? Kaya gagana na. Kaya ibig sabihin, ang pumapasok dyan na power, pare-pareho. Kung anong mayroon ako, si Pastor Joe, na galing sa Diyos, pareho rin na mayroon ang bawat isa. Hindi yan, sabi, naglamang siya. Pare-pareho yan. Bakit binabanggit niya, ginamit ang manifold? Pare-pareho yan. Kaya lang, hindi lang natin pinapaniwalaan. Kaya sabi niya rito, Ephesians chapter 3, verse 10 to 11. In the ancient that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Kalay mo yung church, yung design, yung wisdom of God, ay pinagmamalaki ng Diyos doon sa mga heavenly places. The powers. Sino ba yung nakatira sa heavenly places? Pwedeng mga masama at hindi masama. Mga angels. Pinagmamalaki niya kung anong kapangyarihan, yung wisdom ng Diyos doon sa church that He established last 2,000 years ago. Ito yung design ni Jesus na ginawa niya doon sa loob ng kanyang kingdom. Kingdom was established since the foundation of the world, and the church established since when Jesus resurrected from the dead. Kaya yun ang pinaka-perfect design na pinagmamalaki ng Diyos. Na pag ito'y gumagana ang church, nakikita ng principalities and heavenly powers. This is my church. This is my glory. Di ba? Tapos naging bahagi ka doon. Napakaganda ng bahagi ka sa tinatawag na glory. Alam niyo kung ano ang church para sa Kanya? Bride. Pinakamamahal ng Diyos. Kaya protected yan. Walang makakatalo niyan. Even the gates of hell. Faithfulness recognized by Christ. Verse 28. Sa mga servants. Ito, makinig tayo. How to be a true servant of God. Luke 28, 22-28. But you are those who have continued with me in my trials. Luke 9:57-62. The cost of discipleship. Now it happened as they journey on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Sabihin, pag sunod sa Lord, wala tong kondisyon at wala tayong dapat inaasahan. Gusto ko mag-serve kasi someday I want to be a leader. I want to serve because I want someday makilala ako. Ito wala. Someday, baka mapromote ako. No, wala tayong aasahan. Dapat yan ang iniisip natin. Sa Lord, wala tayong aasahan kung gusto natin mag-serve. Kasi why? Siya na yung bahala sa'yo. Kung alam mo kung sino si Lord, hindi ka mag-isip na mayroon kang asahan. Kasi alam mo na kaya niyang ibigay yung iyong pangangailangan. Kaya wala pang nag-serve sa Lord na nagutom.
Wala pa nag-serve sa Lord na hindi binigyan ng sapat. Nakakilala na ako ng mga pastor na mayaman. Mayroon ding pastor masasabi mo, sabi mo mahirap kasi siya naglalakad lang. Wala siyang sasakyan, may mga pastor din na mayayaman. Pero pag kausap mo sila, pari-pareho lang naman kung ang maririnig mo, ito'y galing sa Diyos. Alam nga naman si pastor yung naglalakad, hindi niya naman kailangan ang kotse kasi bundok nga eh. Hindi niya naman kailangan doon. Si pastor bibigyan ng eroplano, si pastor, pwede siyang bigyan ng Diyos ng eroplano. Hindi kaya ng Diyos. Kaya lang, problema si pastor. Ang maintenance natin kaya. Diba? Mga bagay na yan, kaya kasi marunong si pastor o helicopter. Kaya niya i-drive. Kaya lang, tugma ba doon sa kaharian ng Diyos? Appropriate ba? He supply all our needs. Needs lang ang kailangan. Not wants. Then he said to another, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead. But you go and preach the kingdom of God. Anong napansin nyo rito? Di ba masyado tayong, ito yung mga masyadong religious eh. Napaka-religious natin, tradisyon, yung kultura natin yan eh. Pero mahalaga ang kingdom of God. Hindi yan ibig sabihin na hindi mo, babastusin mo ang patay. Ibig sabihin, hindi yan siya mas mahalaga doon sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos, ang paghari ng Diyos sa buhay ng tao, yun ang mahalaga. Hindi tayo na-drift doon sa religious mentality. Yun ang tinuturo sa atin eh. Kasi na-drift pa rin tayo sa pagiging religious. And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. But Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back, it is fit for the kingdom of God. Gusto ko mag-serve, pero kasi ganito eh, dami tayong alibay. Diba? Marami, pwede tayo kasi mag-alibay eh. Wala may magbantay sa mga anak. Busy ako sa trabaho. Mga bagay na yan, pwede natin i-alibay eh. Sandalit lang kasi ganito. Tumakbo na yung panahon, tumanda ka na 60 years old, 65 years old, may nilagay sa iyo ang Diyos na pareho rin ng kapangyarihan na binigay kay Pastor Joe, hindi ka nag-serve. Baka huli mo na lang sabi, sayang, malakas pa sana ako noon. Ngayon mahina na ako, paano na? Servants, appointment, and credentials. Ito kasi ang hindi natin alam eh. Hindi mo ba alam? Na lahat ng servants, mayroon ding appointment at saka credentials. Pag sabing appointment, ito yung authority mayroon ka. At anong dokumentong hawak mo? To be a servant. Kasi hindi natin alam eh. Kaya bakit ayaw natin mag-serve? Kasi kulang ako. Ang hindi natin na dokumento yung galing sa, kasi hindi naman ako nag-graduate sa Bible School. Eh. Hindi ako makapag-preach. Yan ang tinitingnan natin na dokumento. Pag sabing authority, hindi naman ako, wala na kaming church eh. O pareho nito, yung church namin ito, pag ikwento mo ito sa mga malalaking church, sasabihin, saan ang mother church yan? Sino naglagay sa kanyang pastor dyan? Pwede i-question nila. But it's not that. Si Jesus mismo nang sabi niyo, Luke 29, I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me. Oh, nakita niyo yung appointment yan? Kung anong credential ang binigay kay Jesus, yun na ang credential ang binigay sa'yo. Di ba napakaliwanag ang sinabi niyan? Kung anong binigay
kay Jesus, yun din ang credential ang binigay sa atin. Your credit is good. Bakit good? Because tinubos na, binayaran ng utang. Kaya your credit now is good. Credential. Next slide. Nakikinig kasi yung bisita nating iba eh. Ayaw kasi ng bisita na malaman mo kung anong credentials mayroon ka. Oh, yan na. Next slide. But seek His kingdom, and these things will be given to you as well. Seek. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Kalahin mo yung Father na please, masaya siya na kailangan matanggap mo ang kingdom. This appointment, these credentials na kailangan matanggap mo siya. Kasi pag hindi mo tinanggap, anong ibig sabihin? Hindi siya ma-please. Kailangan alam mo, tinanggap mo this authority and documents na you have an authority in His kingdom. Pag sinabing confer, the word confer here is the same word that is used when a government confers or grant on a citizen the authority to be an ambassador. Sabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse at 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are ambassadors of Christ. Jesus said, the same way, the Father give me this kingdom, sabi niya. I am now giving it to you. Lagay natin sa isip. Kaya tanungin niyo, tinanggap ko na ba ito sa sarili ko? Kasi ako, nang na-born again ako, tinanggap ko na I am ambassador of Christ. Kaya 3 months pa lang nangangaral na ako, lakas ng loob ko eh. Kahit kunti pa lang ang alam ko sa Biblia, ang tinanggap ko, nauna pa nga yung authority kaysa alam ko sa Biblia eh. Nagbabasa ako tuloy-tuloy, pero alam ko, I am ambassador of Christ. Kaya pag magkatok ako sa bahay, pwede ba mag-share? Papasukin ka, may kape pa. Mag-share ka lang, tapos talikod na. Kasi alam mo, pag handa ka at alam mo, ihanda ng Diyos ang kaluluwa para siran mo. Na naging membro ako ng Gideon, namibigay lang ng Bible, wala may nagpipreach. Sabi ko, bakit hindi tayo mag-preach? Mayroon na tayong Bible na binigay na sa kanila. Palabasin sila. Makakasama ko, puro lahat yung mga conservative eh. Ayaw mag-preach kasi siyempre, sa kanila, ang nagpipreach lang, pastor. Ako lang napasama doon na trying hard. sabi ko palabasin kasi sayang yung gospel na hindi nila marinig. Mabuti kung basahin man nila ang Biblia. Nag-budget ang Gideon ng 300,000 pesos, tapos pamimigay mo, tapos wala silang maririnig. Unfair naman siya nagbigay. Pinabigay. Labas lahat ng estudyante. Ilang estudyante yan? 1,000 sa kanila lang 3,000 na sa kanilang school eh. Plus pa sa mga baryo. Kaya una ko na-meet yung lola nito, hindi ko alam, lola ni Jewel, di pa sila magkakilala, ay bata pa sila ito, maliliit pa. Teacher pala. Kaya pag sabi ko, pwede ba mag-preach ng Biblia nito, gospel? Ay, yes! Sabi ko, bakit itong response niya? Asawa pala ng pastor. Labas lahat ng estudyante. Bigyan ng Biblia, preach. Ngayon, nag-preach na rin mga kasama ko. Because we are ambassador of Christ. We have an authority. Lahat ng sasabihin natin, salita ng hari. Kung alam nyo lang yung Vienna Convention Law, na yung authority ng ambasador, ang authority ng ambasador, mayroon siyang authority even without consulting the president. Mayroon siyang desisyon. Na kung anong desisyon niya, desisyon
ng presidente. Vienna Law in Austria. The Vienna Law, the Vienna Law Convention influenced by the Germans. And the Germans influenced by the Roman Empire. Ibig sabihin, nabanggit ni Paul yung ambassador. Doon galing yan sa Roman Empire. When the kingdom give you, you receive an entire governing authority from the king. When a government confers on you the powers of an ambassador, they literally make you the country. Alam natin yan. Sino ba nanggaling sa Saudi? Pag magpunta ka sa Saudi, pag may problema ka sa amo mo, tumakbo ka lang sa embassy, hindi ka na kukunin ng pulis doon. Kasi parang pumasok ka na doon sa Pilipinas, hindi nila jurisdiction yun. Even doon sa loob ng Saudi Arabia yan. Kaya mga pulis hindi basta pumasok, kailangan nilang makipag-ugnayan sa international law. Kasi yan sila, mayroong immunity ang ambasador. Even magkaroon ng mag-commit crime ang ambasador, hindi nila pwede hulihin. Mayroon siyang immunity. Ganon din tayo pag ambasador tayo. Hindi tayo basta pag sa loob ka ng kingdom, ang magdisiplina sa iyo, hari. Hindi yung outside na hari ng mundong ito. If you touch a citizen, it's simply called an assault. But when you touch the ambassador, it is called an international incident because you are touching the country. Kaya pag in-touch mo ang ambassador, gira yun. Hindi na yan mag-connect sa doon sa Libyan government nang inatake yung Benghazi, papadala ng trupa kagad ang American yan. Gira yan. Hindi na yan mag-connect doon na basta proteksyonan ang embassy. Because the embassy in the Libya, that is the soil of United States. When you walk out of this building into the week, the country is walking into the week. Into that job place, into that school. The country, we called it heaven. Oh, naniwala tayo niyan? Because we are the citizens of heaven. We are here in this earth. The king sent us as an ambassador, as an immigration. A visible immigration, and there is also an invisible immigration at my back. There is power behind powers. Kaya nang nagkaroon ako ng pagtawag doon sa Hanjin, naging chief security ako. Sabi sa akin Sir, mayroon doon nag-amok na Itzkumbi ko, ng hostage. Sabi ko, pambihira. Sabi ko, outside our compound, it's not our jurisdiction. Sabi niya, walang pulis eh. Kayo lang security guard dito. Sabi ko, mapasubo ako dito. Sabi ko, Lord. Tapos, kailan lang, tawag sa akin, pastor. Kasi mayroon daw, Pastor, mayroon na demon possessed doon. Kita mo yung ganyan. Kaya pag hindi mo tinanggap yung authority mo na yan, paano na lang pag ginatawag tayong mga ganyan? Sabi ko, hindi ko pa naranasan to. Ano to, Lord? But because I am an ambassador, samahan mo ako. Takbutin ako. Sa demon possessed. Pagdating doon, ang demon possessed, pagkakita sa akin, gumanyan, no? Hindi naman nagkilos. Tinanggal ko lang yung medalyon. Kasi may medalyon, may anting-anting. Mga taga Mindanao yun eh. Mga sa Hanjin. Sabi ko ito, Jesus name. Sabi ko, pray tayo. Wala naman, hindi naman kumilos. Hindi na nangyari yun. Doon naman sa may ex-convict, sabi ko, pambihira, ano to? May baril ako na 9mm. Mabaril ko, ito pastor ang tawag sa akin. Di ba hindi sa tugma, hindi appropriate.
Eh, sabi ko, dalawang guardian na hindi naka-uniform. Sabi ko, kayong sumama sa akin, hindi naka-uniform. Punta tayo doon. Tapos ko, hawakan mo yung baril. Siya pinahawak ko kasi mamaya, pag ako humawak, pag kumilos, mamaya ako yung kinabahan. Kasi hindi ko pa yan, nervyusin ako. Mamaya, mabaril ko eh. Mayroong janggon bulo eh. O ngayon, yung guardian na isa, sabi ko, sa likod lang kayo. Yung pa naman pagpasok ko sa ganito, sa eskinita, ganyan. Wala talaga sa labasan, ako talaga ang haharap. Sabi ko, pero bago umalis, sabi ko, Lord, mauna ka na doon. Hindi ko pa alam kung anong mangyari dito, pero ikaw na ang may control dito. Yun ang aking prayer. Tapos pag ano ko doon, sinabi ko lang, ano yan? Biglang lumabas, ginanyan yung dadyangong bulo. Sabi niya, Sir, kilala kita eh. Ikaw si Bong Revilla. Yung mga bagay na yan, hindi mo maunawaan. Pero pwedeng gamitin ng Diyos ang kanyang mata na binulag niya ang mukha mo si Bong Revilla. Kasi panood niya sa pelikula, baka talagang yayariin siya. Diba? Kuwan yun eh. Yung mga bagay na yan, hindi natin minsan, kaya minsan nakikinig kayo, pwede naman siguro minsan makapagkwento ako. Madali lang naman magkwento ng gawa-gawa, di ba? Madali rin magturo. Pag-aralan na natin, di ba? Pwede rin kayong makinig. Pero yung maniwala ka at tanggapin mo, ibang istorya na yan. Di ba? Pag ilagay mo sa buhay mo, ilang ibang istorya na yan sinasabi ni Brad Cesar. Dito doon lang kami sa una. Yung tama lang makinig kami at naniwala kami na binasa niya yan sa Biblia, ayos na yon. Pero yung kwento niya, na yun ang nangyari, ibang istorya na yun. Pwede na yan hiwalay. Kaya pwede nyo rin gawin yun. Kaya pwede nyo naman gawin yun. At pwede nyo naman, kung gusto nyo naman, i-accept nyo o maniwalaan nyo sa buhay nyo na kayo ay talagang pinadala rito galing sa langit, na mayroon kayong authority at mayroon kayong credentials, pwede nyo rin gawin yun. Kasi sa buhay ko, nangyari na rin sa akin talaga yan. Totoo. Even pagpunta ko sa Iraq, nangyari rin sa akin yan. Sumakay ako, kasama mga diplomats, hindi pinasakay lahat ng Pilipino eh. Ako lang kasama doon, puro diplomats. Mga bagay na yan, akalain mo sila hindi pinasakay, pareho naman kami nakabook, pero sila hindi pinasakay. Pagkita sa aking passport, ikaw, sige na, pinasakay. Kita siguro, ambasador pala to. Diba? Mga bagay na yan. Ngayon, pag sundo doon sa akin sa Iraq, sabi niya sa kasama mo, sabi ko naiwan, hindi pinasakay. Ay, mga diplomat pala mga kasama mo eh. Mga bagay na yan. Ang pinakamatindi pa, mayroon pa kang kasama dito. Nakausap ko, hindi ko naman kilala. Ibang lahi. Pagdating doon nakasalubong, hindi pa nakapunta na, pagbaba pa lang sa aeroplano, may AK-47 na. Sabi ko, grabe pala ditong Iraq. Hindi pa nga nakababa dito sa aeroplano, sa lubo. Sa hagdanan pa lang, may AK-47 na nagasundo. Sabi ko, hindi ko alam kung paano. Bawal pa naman Pilipino sa Iraq, di ba? Kaya kinakabahan din ako. Sabi ko, mamaya pauwi na ako, saan ako pupunta nito? Pero talaga, gin-guide ako ng kasama ko. Sabi, ito gawin mo. Sige, ito. Siya pa yung nag-guide sa akin doon sa opisina. Pagpirma, pagdating ko sa immigration, tatak. Labas lang. Nandun lang, parang wala. Paniwalaan nyo yun. Pwede naman hindi. Ganyan ang ating hari. Ito sa likod ko, ito mayroong hari na nakatayo na hindi nakikita. Pero kung alam natin yon, hindi tayo matakot. Yan ang ating appointment and credentials. Seminar kasi ito kaya pabayaan nyo na. Para alam nyo yung credentials. Kasi alam ko yan ang kulang Kahit ano pa sabihin, hindi natin alam yung credentials Ambassador never carry guns. An ambassador never carries weapon. If you touch an ambassador, you wake up the entire military. Totoo ba yan? I-search nyo. You are immigration, sabi na. Kaya sa Proverbs, huwag kayong matakot. Sabi sa Proverbs 21:1, the heart of the earthly king is in the hands of a real king. Kaya, once na inaccept mo yan, yung authority na yan, ang Diyos ay gagabayan ka ng real king. Kaya doon ka mahubog ang ugali mo Dati akala mo, saka ko na lang ayusin yan, gusto ko na mag-serve pag ayos ng ugali ko. Hindi mangyayari yon. Pero once na tinanggap mo itong appointment na ito, ang puso mo matutong magpakumbaba. Kaya timihan nyo, hindi yung napansin kay Pastor Joe.
Doon ngayon, ang tapang puro ngayon, hindi naman siya nagduwag. Pero makita mo yung baba ng baba. Kasi tumaas ang posisyon eh. Yan ang example na makikita mo eh. Hindi niya maunawaan. Hindi niya yan ginusto. Kaya sabi niya, mayabang ako, pero tapos na yon. Pero ngayon, hindi na. Di ba sabi niya yun noon? Nakwento niya noon yun eh. Pero iba na ngayon, makikita mo eh. Kaya pag magsabi ka yan sa kanya na medyo hard, hindi yan siya papayag. Huwag naman ganyan. Gaganon yan. O, alam niyo na, minsan mag-meeting kami. Inasabi ko lang minsan. Kaya hindi ka pwede magsabi ng mga desisyon na medyo drastic when it comes to tupa, na mabigat. Ay, hindi papayag yan. Kasi mahal niya lahat ng tupa niya eh. Yan ang nilagay sa kanyang puso ng Diyos. Kaya, mahirap i-offend, i-persecute ang ambasador. Nangyari yan kay Paul eh. When he began to offend and persecute the citizens of the kingdom, he woke up the government of the kingdom of heaven. The king itself personally visited Paul. Paul, what are you doing? Saul pa siya noon. Saul, what are you doing? Who are you, Lord? I'm Jesus Christ, that you are persecuted. Paul never touched Jesus. Tandaan niyo yan. He only touched the citizen of the kingdom. But si Jesus, once gin-touch ka, yung citizen of the kingdom ang gin-touch mo, si Jesus ang gin-touch mo. Kaya that is very dangerous. Kaya ang nangyari kay Nehemiah, di ba? Ang documents ni Nehemiah, nang gusto niyang i-build ulit ang wall of Jerusalem, naghingi ng sulat sa hari. Na ito ibigay sa gobernador na para bigyan siya ng mga kahoy na kailangan niya. Pero anong kuwan pa ng hari, hindi niya naman, dilagay pa sa liter ulit, dinagdag. Padalhan pa ulit ng mga sundalo na mag-protect kay Nehemiah. Si Nehemiah only lang siya na wine bearer lang siya. Pero mayroong sundalo na nakabantay. Yan ang ating credentials na dala. Saan ka man pumunta, there is angels behind you to protect you. Kahit anuman ang mangyari sa mundong ito. Kaya ang survival ngayon, hindi na sa ganda ng buhay. Ang survival ngayon, gusto mo makasurvive, sa loob, siguraduhin mo na sa loob ka ng kingdom. Para protected ka. Ibig sabihin ng kingdom, nasa loob ka ng paghahari ng Diyos. Na ang Diyos ay naririndahan ka ng Diyos. Naririndahan ka ng hari ng mga hari. Na lagi kang nagagabayan ng lahat ng iyong ginagawa. Amen. Daniel 7:27. Then the sovereignty, power, and greatness of all kingdoms under heaven will be handed over the holy people of the Most High. Tayo yon. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will be worship and obey Him. Kaya hindi problema ang worship pag gintanggap mo yung authority at saka obedience. Kasi why? Kasi doon mismo makikilala mo sarili mo na wala kang choice kundi mag-worship kasi pinagpakilala sa sayo eh. Kung anong authority yung mayroon siya na nilagay sa'yo. That's why it's not hard to obey and worship Him. Pero pag mag-distance ka, I don't think na nandito ka sa church ay nag-worship ka. Kasi ang worship, alam niyo anong worship? Binibigyan natin ng pressure ang Diyos. If you have a genuine worship, binibigyan natin ng pressure ang Diyos para ibigay ang lahat ng pangailangan mo. Kaya pag nandoon ka sa worship na totoo nga kilala mo sa Diyos, walang imposible sa mangyari. Wala kang trabaho, marami kang mga bayarin,
Marami kang mga problema, emotionally. Lahat. I-worship natin kay Lord. Kasi yan dito sa church, marami mangyayari. May problema tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin kaya masabihin, hindi natin kaya i-solve. I-worship natin. Lord, kaya minsan sabi ko sa sa Lord, nag-Lord ako, Lord, ipakilala mo yan sa kapitbahay mo na ako ay anak mo. Kita mo yan? Gagawang Diyos. Wala siyang choice. Because pag anak ka, wala kang ibang gawin na para makuha mo yung dapat. Ang gagawin mo, you have only to claim your rights because you are a child of God. Kung anong para sa'yo, ibigay ng Diyos. Kaya seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Colossians, sabi niya, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Sa loob ng kingdom, nandun ang kapayapaan kasi doon tayo pinatawad. Sa loob ng kingdom, mayroong redemption. He has rescued us, past tense. Okay. Privilege, promise for the faithful in the coming kingdom. Luke 22:33, last verse. So that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Bigat ano? Kalahin mo maging judge ka? Can you imagine na upo ka sa tabi ni Jesus maging judge? Imagine niyo nga yan. Di ba yung judge kailangan alam niya yung constitution and bylaws? I-judge yung Israel. Mabuti lang hindi pa nakapagturo si Pastor Joe ng 9 to 11. Kaya makinig tayo sa 9-11 para alam natin kung paano i-judge ang Israel. Pag sinabing judge na yan, ay hindi yan condemnation. Kundi bigyan sila ng rights what are those belongs to them. Kasi may pangako ang Diyos sa kanila. Hindi yan mawawala. Nakalagay sa konstitusyon yan, ang pangako ng Lord. Kaya hindi yan mawawala. Kaya i-judge sila. Ngayon, pag hindi mo alam i-judge, ano ka? Ay, hindi ko alam. Nakaupo ka na doon. Matthew 19:28. So Jesus said to them, as surely I say to you, that in generation, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you have followed me. We also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Maraming support yan. Even doon sa pag-aral natin ng Revelation, nakita na yun. They are tribulation saints. Revelation 3:19-21. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Are we overcomers? Sa buhay natin, are we overcomers? Si Jesus na-overcame niya. Ay, Diyos naman siya eh. Kaya na-overcome niya. Tanda natin, Jesus is also a second Adam. First Adam failed. Siya ang second Adam. Ano ba yung Adam? Si Jesus, bakit siya ay nagtagumpay? Because he used his Adamic authority. Ano yung Adamic authority?
let us make man according to our image and likeness, and let them to have dominion over the fish, the bird, the cows, and all creations. Nagtagumpay siya. Kaya lang hindi nabuo ang lahat na yon kung hindi siya namatay. Kasi mayroong pang death na hindi na-overcome kung hindi siya mamatay. Kaya ang death na-overcome because Jesus' blood sapat para ma-overcome ang death. Kaya yon ang na-overcome niya. He's used an Adamic authority. Kaya yung Adam as a man, Adam means man species. Tandaan natin, yan ang authority na binibigay sa atin ng Diyos to rule the creations, not man. Kasi man is not created. They are made from something. Create from nothing. Kaya ang ating gusto niya mag-lead, gusto natin niya i-rule yung tao. No. Ang sa atin is to serve people. Para matuto. Kaya yan ang ibig sabihin ng disciple eh. Make them a disciple. Kasi make a disciple. Kasi ibig sabihin magsiserve ka para matuto rin siya mag-serve. It's other. Para makakilos ang church. Hindi para i-rule siya. O dyan lang kayo. Ang importante, nagbibigay kayo ng tithes and offering. Dyan lang kayo. Di ba ganyan lang ang karamihan? Basta may tithes and offering, okay na yan. Lalo pa yung malaki ang tithes, mas okay ka. O, di ba? Mga ganyan ang pag hindi okay, payat ka. Yan ang buhay ng paglilingkod sa ibang denominasyon. Pero sa kingdom, pari-pareho yan. We serve each other. Maaga pa rin. 2 Corinthians, ito na reflection natin. Maaga pa ito. Tapos na. 5:19-21. That is that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors of Christ, as though God were pleading through us. Kita mo, God were pleading through us. Hindi pa pwede na siya na lang? Kita mo yung Diyos, kumbaga, kung titingnan mo, nagpapakaawa pa ang Diyos. Nakikisuyo, pleading to us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. That is our credential. Yan ang credential natin. We already right in God. Good standing. Your credit is good. Pero bawal mangutang. Puro na cash. Kasi mayroon ka ng cash eh. Mayroon nang binigay sa'yo eh. Na gift, wala na, hindi ka na pwedeng, hindi na wala ng utang. Kundi, mayroon ka na. Mayroon kang binigay ang Lord para i-serve sa bawat isa. Application, tapos na tayo. Mark 9:33-37. The greatest in the kingdom. After they arrived at Capernaum and settled in the house, Jesus asked His disciple, "What were you discussing out on the road?" But they didn't answer, because they had been arguing about which of them was the greatest. He sat down, called the 12 disciples over to Him, and said, "Whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else." Last slide. Oh. Then He put a little child among them, taking the child in His arm. He said to them, "Anyone who welcomes a little child like this on my behalf welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes not only me, but also the Father who sent me." Bakit child? Kasi ang child, vulnerable yan siya sa sin. Ibig sabihin,
mayroon ditong pumapasok na mga bago, huwag nating tantyahin, ano kaya ang doktrina nito? Di natin alam, he's also a child na baka naghahanap din ng kalinga. Saan ka galing? Anong reliyon mo? Di ba ganyan kaagad tayo? Ano kang reliyon mo? No. Sabi natin iba ang reliyon niya. Maybe he's not yet know about how to become a citizen of the kingdom. Hindi pa siya naayos ang visa niya to be a citizen. Maganda yung citizen of the kingdom, wala ng residence mo na eh. Diretso citizen eh. Pag tinanggap mo si Jesus, citizen ka kagad eh. Kaya, at kung sino man sa atin na nakikita mo, mababa. Kaya, ang Biblia lagi nakaano yan sa mga widow and orphans. Kasi sila, wala silang asahan eh. Kaya pag alam mo yung tao, umaasa sa'yo, tulungan mo na. At nakita mo yung mga taong ito na wala na silang asahan, tulungan mo na. Kaya mabuti nga yung church natin dito, maraming Bible study group eh. Kaya may kanya-kanyang grupo eh. Na kanya-kanya silang alaga ng mga flocks. Kaya pag nasa flocks mo ay medyo nakikita mong sugatan, alalayan mo na. At kung mayroon ka ring sugat, magpatulong ka rin. Huwag kang magtago. Kasi the more tayo minsan nagtatago, the more ang sugat ay baka magnana. Huwag tayong mahiya sa mga servants. Kung di kayo nahiya tayo sa ating Bible study leader, si Pastor Joe anytime, hindi kaayawan yan. Hindi kaayawan yan. Kung galit ka sa Bible study leader mo, pumunta ka kayo sa ibang elder, Pastor Joe. Kasi kilala ka na ng elder mo, ng leader mo. Mamaya, sabihin ko kay Brad Cesar, pagalitan ako niyan eh. Doon na lang. Kay Pastor Joe, hindi ka masyadong kilala pa. Punta ka. Sabihin mo yung gusto mong sabihin doon. Kasi ako, pag kilala kita, talagang sasabihin ko sa iyo kung anong totoo. Kasi hindi naman ako pwede na okay lang yan. Kaya bakit ka dumadaan sa ganyan? Kasi ganito yan. Kasi ang Biblia, pag mahal mo ang isang tao, sabihin mo yung totoo. Masakit man yan siya, pero totoo. Kaya huwag tayong mahiya lumapit. Lumapit tayo sa ating mga kapatiran. Lahat kami ready. Anytime. Ano oras. Kung wala magluto sa bahay mo, lutuan kayo namin. Mga bagay na yan. Kasi service yan eh. Privilege. We're family. Wala kang masakyan. Pwede ka magpasundo. Nag-over ako eh. Patayin ko lang yung apps ko. Pero wag naman lagi. Kasi mayroon naman tao kasi talagang lagi-lagi na. Hindi na yung sabi na tulong, patulong. Hindi na pa-rescue, kundi pamirwisyo na. Yun ang church, hindi tayo dapat yung namimirwisyo eh. Ganyan ang bunga eh. Kasi ngayon, kung kailangan mo ng tulong, hindi ka naman namimirwisyo. Tulungan ka para someday, hindi ka napabigat. Pero pag matagal na hindi ka nagsasabi ng buhay mo na problema, balang araw, maging pabigat ka na. Kasi hindi na-solve. Yan ang buhay. Let us pray. Lord, salamat, Lord. As a servant, we know our authority and credentials that you've given us according to you in Peter. All divine power you've given to us when it comes to godliness and live our daily life. Thank you, Lord, sa lahat ng mga salita mo na ito. Yes, narinig namin. Pwede namin ito ay narinig. Okay na. Pero yung paniwalaan namin, Lord, this authority, this credentials na mayroon kami. Tulungan mo kami, Lord, na makita namin, Lord, na ito ay isang pribileyo, Lord. Privilege, Lord, na someday makita namin how powerful you are, how sovereign God you are. Even in our weaknesses, still you are powerful, and we overcome
all the circumstances that we face in our everyday life. Thank you. Thank you, Lord. We worship you. We honor you. We glorify you as our King